Lauretta's POV. Ang dami niyang ibinulong. Mga pangalan na hindi ko kilala. Sa tingin ko, nagdedeliryo na yata siya. Nawala ang tinik sa lalamunan ko na marinig ang pagbukas ng pinto. Unti-unti akong lumilat at nakita si Gavin na tensyonadong nakatingin sa akin. Lumipat ang tingin niya sa ginang na nasa likod ko. Umigting ang kanyang panga at pinaghalong pangamba at galit ang pinapakitang emosyon ng mga mata niya. Walang pagdadalawang isip siyang sumugod sa amin, ngulit natigil din na mabilis akong umiling. Pauwian ninyo ako. Malakas sa sigaw ng ginang. Hindi ako pumikit. Nagkatitigan kami ni Gavin. Punong-puno ng takot at pag-aalala ang mga mata niya. Marahil ay ganon din ang sa akin. Paulit-ulit ang mabibigat na paglanok niya. Pansin ko na ang ugat sa bandang leeg niya dahil siguro sa matinding pagpipigil ng paghinga. Makakauwi ka na. Bitawan mo lamang siya. Sabi ni Gavin sa napakakontroladong boses. Nasa akin lang ang tingin niya. Sinungaling. 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 Pahisteryang sigaw ni Mrs. Morales. Napigil ko ang paghinga na maramdaman ng pag-angat ng kanyang kamay na may hawak na tinidor. Pumikit ako na mariin habang naghihintay na dumapo ang dulo ng tinidor sa leeg ko. Naghintay ako. Iniisip na lang na hindi naman siguro gaanong mapupuruhan dahil tinidor naman. Naghintay ako ngunit hindi ito dumating. Hindi ko alam kung ilang minuto o oras ako nakapikit. Basta sa pagdilat ko na lamang naramdaman ko ang mga kamay ni Gavin na paulit-ulit hinahaplos ang braso ko habang ang mga mata niya na may mabilis na mapanuri ginalugad ng tingin ng buo kong katawan. Okay ka lang? Nasaktan ka ba? Paulit-ulit niyang tanong ngunit parang nasa malayo naman ang kanyang boses kahit na nasa harap ko lamang siya. Nakaawang lang ang labi ko habang tinititigan na itsura niya na hindi pa nawawalan ng pangamba. Napatingin ako sa bandang likod at nakita na may mga tao na pala sa loob ng silid. Isa na rito si Max na may hawak na tranquilizer. Tinurukan niya nito ang ginang sa braso na hinahawakan naman ng dalawang nurses. Matapos gawin to, naging kalmado ng ginang at pinagtulungan na siyang alalayan ng dalawang nurses palabas ng silid. Napatingin sa akin si Max. Tulad ng kay Gavin, puno rin ng takot at pag-aalala ang kanyang mga mata. Nilapitan niya ako. Napansin din niyo ni Gavin. Umusog siya ng kaunti dahil siguro naisip ang paglapit ng doktor. Hindi nagsalita si Max. Niyakap lang niya ako na mahigpit. Ganon din ang pagkapit ko sa braso niya at tuluyan na nga akong umiyak. Natakot ako. Natakot ako. Akala ko kaya ko siyang pakalmahin. Akala ko talaga. Hagulgol ko. Shh! You were so brave, Loretta. You are safe now. Thank God you are safe. Ani niya sa boses na puno ng emosyon. Hindi ko alam kung ilang oras pa akong kumapit sa kanya. Tira ba nawalan na ako ng lakas? Nang pareho na kaming kumalas, mariin niyang tinitigan ang mukha ko at pinalis sa mga luhang walang tigil naman sa pagbuhos. Marahan niyang hinagka ng aking noo. Pumikit ako ng mariin. Nang dumilat, nakita ko si Gabi na malungkot. Akong pinagmamastan mula sa kabila ng pinto. May nakapalibot ng bodyguards at doktor sa kanya. Binaba akong tingin sa kanyang braso. Nakita kong may dugo na dumadaloy mula rito. May sinasabi ang doktor sa kanya na mukhang di niya naman pinakikinggan. Tumalikod siya at dire-diretso nang umalis. Okay ka lang ba talaga? Dapat di ka na lang pumasok ngayong araw. Pambungad ni Kim sa akin. Naupo na ako sa bakanting silya sa tabi niya. Okay na ako. Di naman ako nasugatan kahapon. Grabe talaga yung nangyari kahapon, no? Makapigil hininga? Mabuti na lang nandun si Senator talaga, si Hannah. Sabay kaming napatingin kay Nurse Cara na kadarating lamang. Nagkasugat si Senator, di ba? Malalim ba? Nagkatinginan kami ni Nurse Cara. Kakaiba ang tingin ipinupukol niya sa akin. Depende kung aling sugat ang tinutukoy mo, Lauretta. Makahulugan niyang sabi. Ha? Bakit? May iba pa bang sugat si Senator kahapon? Hindi ba't sa braso lang naman? Si Kim na naguluhan na rin. Nag-iwas ng tingin si Nurse Cara sa akin at naupo na sa tapat ng computer. Wala. At ang balita ko, hindi raw nagpagamot sa Senator. Bigla na lang daw umalis. Pinaharurot nga ang sasakyan kaya nagkandara pa ang mga bodyguards niya kakasunod sa kanya. Pagpapatuloy ni Kim. Ginapangan ako ng konsensya na hindi man lang ako nakapagpasalamat sa kanya kahapon dahil sa matinding pagkabigla at takot sa nangyari. Kailangan ko talagang bumawi ngayon sa kanya. Hay, pinatatag lang talaga ni Senator ang paniniwala ko sa kanya bilang isang living hero. Di lang siya magaling sa politika at sumusugpo ng mga terorista. Magaling din siyang magtanggol laban sa mga baliw.
Dagdag na naman ni Kim na sinasabayan pa na madramang pagpikit. Napakagat ako sa ibabang labi. Dumapo na naman ang tingin ko kay Nurse Cara na abala na ngayon sa computer. Ano kayang ibig niyang sabihin kanina? Depende kung aling sugat ang tinutukoy ko? Napabuntong hininga na lang ako at naghintay ng abiso galing sa admin para sa panibagong residente na maa-assign sa akin. Nilipat na si Mrs. Morales sa mental institution. Nagkaroon na kasi ng manic episode at para talagang matutukan ang mentalidad niya, kailangan siyang ipasuri doon. Inihanda ko ng sarili at ang sasabihin kay Gavin habang naglalakad papunta sa kwarto ni Nanay Linda. Alam ko na kung hindi dahil sa paglitas ni Gavin sa akin kahapon, napuruhan na sana ako. Ngunit kapag bukas ko ng pinto, wala si Gavin sa loob. Tanging si Nanay Linda lamang nakita kong nakatulala habang nakaupo sa kanyang wheelchair. Hello po, Inay. Bati ko sa kanya. Di niya ako nilingon at patuloy lang siyang nakatulala habang nakatanaw sa labas ng bintana. Mas nilapitan ko pa siya. Tumayo ako sa bandang likod niya. Hindi pa po ba dumarating ang anak ninyo? Malalim siyang napabuntong hininga. Hindi niya pa rin tinatanggal ang mga mata sa tanawin sa labas. Hindi na siya babalik pa dito. Laureta? Malungkot niyang sinabi. Bakit naman po? Hindi ba't nangako siya sa inyo na dadalawin ka niya? Dahan-dahan niya akong nilingon. Tinapik niya ang aking kamay at malungkot nang ngumiti. Pabayaan na muna natin siya. Kailangan niya ng panahon? Marahan niyang sinabi ngunit hindi ko naman maintindihan ang ibig nitong sabihin. Gusto kong lumanghap ng sariwang hangin. Pwede mo ba akong ilabas? Kahit man sa marami akong tanong ay unti-unti nilang akong tumango at pinagbigyan na ang kanyang hiling. Nilabas ko siya ng kanyang kwarto at nagtungo kami sa hardin. At kumpara kahapon, mas lalo pa kaming binalot ng katahimikan. Sa mga sumunod na araw, hindi na nga gumalaw pa si Gavin. Sa tuwing nasa tapat ako ng pinto sa kwarto ni Nanay Linda ay lumalakas ang kabog ng aking dibdib. At sa tuwing pumapasok naman ako sa loob, kagato ng papalitan ng kaunting kirot. Dahil hindi ko na naaninag ang presensya ng kanyang anak. 2 linggo lang akong binalot ng emosyon na iyon. 2 linggo lang ang pagkawala ni Gavin. Baka abala lang talaga siya sa politika. Lalo na't napapanood ko sa balita na may Senate hearing. Sabi ko kay Donita habang nagkakape kami sa balkonahe. Mariin niya yung pinagmamasdan. Sumimsim muna siya sa kanyang kape at pagkatapos muli itong nilapag sa mesa na yari sa ratan. Nanood ka ba ng balita tungkol sa politika? Nag-iwas ako ng tingin at inilapag ito sa tasa. Alam ko na ang pinahihiwatig niya. It's not that bad. Unti-unti ako nagangat ng tingin. Napalis din ang kaba ko na makitang di naman nanunodyo ang tingin niya. Sa halip nga'y malungkot pa ito. Ganyan ka ba kakuryosong malaman kung bakit siya biglang nawala? Hindi naman, nagtataka lang. Base sa nakwento mo sa akin sa nangyari, mukhang nagpapahilom pa si Senator ng sugat, Day, ha? Ang tagal naman. Tingin mo malalim yung sugat niya sa braso? Tingin mo ba talaga mas ininda pa niya yung sugat niya sa braso matapos makita yung pag-iyakapan ninyo ni Doc? Max, sa harapan pa niya mismo. Huwag kang masyadong maging manhead. Day, napahilot ako sa sentido ko, sabay sandal sa backrest ng upuan. Ano ba ang gusto mong isipin? Na nagsiselos siya? Na nasaktan ka niya kanina? Alam mo, matalino ka nga eh. Pero pagdating kay Gavin Delfaro, nagiging syunga ka sa mga bagay-bagay. No offense meant ha? Pinandilatan ko siya. Ang sakit nun. Minsan talaga ang sakit mo magsalita sa akin, Rico Miguel. Hindi mo ako true friend kung hindi ako prangka sa'yo. At feeling ko mas masakit talaga ang pagtawag mo sa akin ng Rico Miguel. Napahagikik ako. True naman eh. Pareho kaming natahimik at ipinagpatuloy na lamang ang pag-inom ng kape. Dinig namin ang tawa ni Colton mula sa loob ng bahay. May tanong pala ako sa'yo, Day. Curious lang ako. Ngumuso si Donita. Kaninong jacket ang mainit suotin? Yung kay Senator o kay Doc? Dahil sa sinabi niya, naalala ko tuloy ang pinamili namin ni Max ng jacket noong nakaraang linggo. Nanliliit ang mga mata ko. Anong klaseng tanong ba yan? Basta, sagutin mo na lang. Napatulala ako habang tinitingnan ang hawak ng tasa. Bigla tuloy ako napaisip dahil sa sinabi ng kaibigan. Base sa jacket lang ha, panimula ko. Mas mainit ang kay Max. Yung kay Gavin naman, ewan ko. Pero minsan malamig, minsan mainit. Nagangat ako ng tingin at nakitang seryoso niyang itsura habang nakamasid sa akin. Tinaasan ko siya ng isang kilay. Ano? Anong mas bet mo? Yung consistent na mainit o yung malamig tapos umiinit?
Naging malusyoso ang boses niya sa huling salita. Ginagawaran ko siya ng mapagdudang tingin. Jacket pa rin ba ang pinag-uusapan natin? So, alin nga? Nagkibit ako ng balikat. Hindi ko alam, ewan ko. Umismid siya. Asus, alam mo yan, in denial ka lang. Kinagabihan nagpirme sa utak ko ang tanong ni Donita. Para tong naging palaisipan lumito lamang sa akin. Niyapos ko ang sarili habang nakatayong pinagmamasdan ang anak na mahimbing na natutulog. Yumuko ako at inayos ang kanyang kumot. Tinitigan ko ang napakapayapa niyang itsura. Marang hinagkanan o sabay bulong ng pagmamahal ko. Lunes na Lunes, aligaga ang buong nursing home dahil sa araw ng pagbisita raw ng ina ni Max. Medyo istrikto rin daw kasi ito sa management kaya pinupulido ng buong staff ang lahat ng trabaho. Napatingin ako sa wall clock at narinig ang pagsinghap ni Hana na nakaupo sa tabi ko. Nandyan na si Madam. Matinis na bulong niya. Sabay kaming napaayos ng upo ni Kim at Hana. Samantalang si Kara na natili lang kalmado habang nag-aayos ng chart sa bandang sulok. Kalmado kong inayos ang tray para kay Nanay Linda, sabay pa simpleng pagsulyap sa nanay ni Max. Naglakad to sa unahan samantalang nasa tabi niya naman ang director ng nursing home at ilang doktor sa likuran. Sa kanyang aura, nasuot ang white chiffon sleeveless blouse na tinarnuhan pa ng white pencil skirt at white heels. Kapansin-pansin na nagsusumigaw na karangyaan at respeto sa pamamalakad niya sa pillars. Napigil naman ang paghinga nang huminto siya sa tapat ng station namin. Good day, madam. Sabay-sabay na bati namin. Sa malapitan, medyo bata pa silang tignan. Nagsusuklay patalikod ng kanyang maitim na buhok na hindi ko nakita ang pagkakahawig ng itsura nila ni Max. Siguro sa kanyang ama siya nagmana. Isa-isa kaming ipinakilala ni Doc Ocampo. Napuna ko na medyo matagal ang tingin sa akin ng ginang. Tsaka pa lang kami nakahinga na maginhawa na nagpatuloy na lang sila sa paglalakad. Napahawak si Kim sa kanyang dibdib. Grabe, kinabahan ako doon ah. Pansin nyo yung tingin niya? Parang nanonood sa buto. Tumango si Hana na kagat-nabing sinusundan pa rin ang tingin ang papalayong ina ni Max. Unti-unti na akong tumayo. Sige, aalis na ako. Papainumun ko muna ng vitamins niya si Ma'am Linda. Nakita kong pag-ikot ni Nurse Cara sa kanyang kinauupuang civil chair. Nandun na si Senator. Saan nga? Natigilan ako. Talaga? Isang beses siyang tumango at nagpatuloy sa pag-aasikaso ng chart. Oo, kanina nadatnan ko nung sinamahan ko si Doc Ocampo para sa physical check-up ni Nanay Linda. Dumain ang pagkakahawa ko sa tray. Hindi pa umalis? Kanina pa yung check-up, hindi ba? Nagkibit lang siya ng balikat. Paglipas pa ng ilang segundo ay nilinga niya ako. Baka may hinihintay, baka maghilom ng sugat. Napalingon na rin si Kim sa kanya. Kumunot ang noon nito. Ano namang pinagsasabi mo, Nurse Cara? Ang hirap talagang pagtigpi-tigpiin ng mga palaisipan mo minsan. Wala. Umirap lang si Nurse Cara at nagpatuloy na sa ginagawa. Nagkatinginan kami ni Kim. Umakto siyang pinaikot ang daliri sa tapat ng tenga habang sinisipat ng tingin ang kasama naming nurse. Umalis na ako at di na nagkomento pa. 3 beses muna akong humugot ng malalim na hininga bago kumatok sa pinto. Narinig ko pa ang boses ni Nanay Linda mula sa loob kaya binuksan ko na ito. Kumpara nung dati niya pang ginagawa, hindi na ako nilingon ni Gavin. Isinara ko na lang ang pinto at nagpatuloy na sa pagpasok. Good afternoon po, sabi ko. Umaliwala sa mukha ng kanyang ina habang nakatingin sa akin. Nandito na pala si Laureta, Gavin. Parang napipilitan lang si Gavin na lumingon sa akin. Tipid niya akong tinangoan at baka bumaling na sa ina. 2 linggo kaming nakita at hindi niya na ako kayang tingnan. Para nakaramdam tuloy ako ng pagkadismaya. Bigo siyang tinignan ng kanyang ina. Ibinalik ni Nanay Linda ang naging baho ng ngiti sa akin. Magpunta tayo ng hardin, iha. Para kasi akong di makahinga dito sa loob eh. Sige po. Walang kibo siyang inalalayan ng anak. Itinulak ni Gavin ang wheelchair palabas ng kwarto. Tahimik lang din akong nakasunod sa kanila. Walang kibong pinagmamasdan ng kanyang malapad na likod. May ilan din sa mga matatanda ang nasa hardin. Nagre-relax habang lumalanghap ng sariwang hangin. Wala pa rin kaming kibuan ni Gavin. Sobrang tahimik lang na naglalakad. Nilinga ni Nanay Linda ang anak. Doon muna ako sa naging kaibigan ko na rin tong si Violet. Aniya sabay turo sa isa pang matandang babae na naka-wheelchair din habang inaamoy ang mga bulaklak na gumamela. Samahan na kita, ma.
Si Gavin na nagsalita na sa kauna-unahang pagkakataon, simula na makalabas kami ng kwarto. Naku, hindi na. Ako na mag-isa, paano kami magchichismisan kung nariyan ka? Napasulyap siya sa akin. Napansin ko ang kakaibang kislap ng kanyang mga mata. Dito lang kayong dalawa ni Loretta. Siya na nga mismo ang nagpanimula ng sariling wheelchair. Iniwan niya na kami at nagpunta na siya sa kaibigan. Ilang minuto pa kaming tahimik lang habang nakatanaw sa kanyang ina na masiglang nakikipag-usap sa kaibigan. Tumikhim ako at nilakasan ng loob upang magsimula na ng usapan. Bahagya ko siyang hinarap. Salamat nga pala sa pagligtas mo sa akin nung insidente kasama ng matanda. Sure, that was nothing. Tipid niyang sagot na nakapamulsa na. Binaba akong tingin sa kanyang braso kung saan ko nakita ang sugat noon. Magaling na ba yung naging sugat mo? Napatingin na rin siya rito. Okay na, hindi naman malalim at galos lang. Tumungo ako at muling napatingin sa malayo. Nalagay ko ang sariling mga kamay sa bulsa na suot ng uniforme. Naging abala ka siguro sa Senado, ano? Hindi mo kasi, nadalaw si Ma'am Linda ng 2 linggo? Naging tahimik siya. Dahan-dahan ko siyang dinaplisan ng tingin. Nakita ko ang pagtitig niya sa akin na mariengket na mayanin naman ang kaba sa damdamin ko. Nung nawala ba ako, ni kahit isang segundo man lang na bawat araw mo, sumagi ba ako sa isipan mo? Tanong niya. Natutup ko ang labi. Hindi inaasahan ang tanong niya. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin o kung kailangan ko ba siyang sagutin. Mapait siyang umiti. Kabado niyang pinilalandas ang dila sa ibabang labi. Malikot ang mga mata na parang gustong makaiwas sa tingin ko. Huwag mo na lang palang sagutin. Baka madurog lang ulit ako. Pilit niyang pinagaan ang boses niya, ngunit may bitak naman to sa dulo. Di na siya makatingin sa akin ng diretso. Tinoon niya to sa munting bato na naapakan ng kanyang itim na sapatos. Mahina niya tong pinatid. You know of the young Dr. Arcega? Aniya na tinutukoy si Max. Oo, sa Canada pa. Is he your boyfriend? Halos hindi ko narinig ang tanong niya dahil sa hina ng pagkakasabi niya nito. Nanatili pa rin siyang nakayuko. Ayokong tingnan. Hindi. Manliligaw ko. Pahayag ko sa maliit na boses. Tunog na hihiya. Mabilis ang ginawa niyang pag-angat ng tingin. Nakitaan ko na munting silay ng ngiti ang kanyang labi pero nawala rin naman ito kaagad. O baka imahinasyon ko lamang din. Really? Hindi pa kayo? Medyo may lakas din ang pagkakatanong. Inilingan ko lamang siya. That's good then. Nagtagpo ang kilay ko. Huh? Awkward siyang napatikim. I mean, that's good. You should get to know him better first. Naparanok siya. I am sorry about what happened between you and Benji. Imbes na umirap dahil sa pagbanggit niya na naman kay Benji, tinaasan ko na lang siya ng kilay. Siyempre, sobra ako nagselos noon but I realized that maybe I just did not love you better. Kaya siguro nawala yung pagmamahal mo sa akin. Mapait niyang sabi. Gavin, naku sana mas ginalingan ko lang yung pagmamahal ko sa'yo. Sana hindi kita nabitawan. Napapikit ako ng marienda sa pighati na narinig ko sa boses niya. Gavin, tama na. I am sorry, Loretta. Bitawanin mo ako sa lahat. Sa baby natin, I'm sorry for my anger. Tuloy-tuloy ang pagbuhos niya ng kanyang mga hinanakit. Dumilip ako at tinilim ang tingin sa kanya. Tumigil ka na. Kitang-kita ko na naman ang sakit, pagod, at pagkatalo sa mga mata niya. Banayad ko siyang pinagmasdan. Wala kang kasalanan. Pinatawad na rin kita. Sana'y napatawad mo na rin ako. All I want now is peace of mind and heart. Pagod siyang tumango. Malungkot niya akong nganitian. Of course, ibibigay ko rin yan sa'yo. Salamat, Gavin. Kung tahimik kami nagtungo sa hardin, mas tahimik kami nang paalis dito patungo sa loob. Di na rin nag-usisa pa si Nanay Linda sa aming dalawa ni Gavin. Paulit-ulit lang ang kanyang malalalim na buntong hininga. Inihatid ko lang sila sa silid at pagkatapos, wala sa sarili nang nagpaalam. Buong gabi ang iniiyak ko habang nakahiga sa kama. Ang sikip ng dibdib at parang nga bang hindi ako makakahinga kapag hindi ko nailabas ang lahat ng sakit. Halos gumuho ako nang marinig ang paulit-ulit na paghingi ni Gavin na ang kapatawaran. Lalong-lalo pa nasisihin niyang sarili sa nangyari. Kasabay ng sakit sa damdamin ay ang kahulugan naman ng isipan ko. Hindi ko na nga alam ang nararapat gawin. Kung sasabihin ko sa kanyang lahat, alam ko, babalik na naman kami sa simula. Ang napakasakit na simula na halos kinawasak ng buhay ko. Gusto ko na ang buhay ko ngayon. Ayoko nang masaktan pa. Ayoko nang balikan ng pagkakadapa ko.
Lumiban na muna ako sa trabaho. Kinabukasan dahil sa pamugto ng mga mata kakaiyak kagabi. Parang di rin maganda ang pakiramdam ko. Alas 8 ng umaga, nakahiga na ako sa kama. Kinatok na nga ako ni Colton at dinalhan pa ng gatas. Buong araw nagmukmok sa kwarto. Hinatiran na rin ako ni nanay ng pagkain. Sinabihan ko lang siya na masama ang pakiramdam ko at mukhang nilalagnat ako. Siya na rin ang pinatawag ko sa trabaho upang ipaalam na hindi ako makakapasok. Alas 3 ng hapon, napabalikwas ako ng bangon dahil sa narinig na katok mula sa pinto. Diniluhan ko ito at pinagbuksan ng kumakatok. Bumungad sa paningin ko ulit si nanay. Naroon si Max sa baba. Nag-aalala sa'yo. Po? Sige po at bababa na po ako. Tumango siya at umalis na rin. Nagbihis ako na mas disenteng damit bago pa bumaba. Nadatnan ko nga si Max sa sala habang nakaupo sa sofa. Pinagmamasdan niya si Colton na nakaupo sa sahig habang naglalaro. Kaagad siyang tumayo na makita ko. I came here to check on you. Kamusta na ang pakiramdam mo? Tanong niya na may bahid ng pag-aalala ang boses. Okay lang naman ako, tugon ko. Tiraas niya sa ere niya ang isang kamay. Okay lang ba kung tumango ako na makuha niya ang gusto niyang gawin? Pinagdampi niya ang likod ng palad sa bandang leeg ko upang damhin kung mainit ba ako. Nagpakawala siya ng mahinang buntong hininga. Hindi ka naman mainit. Mukhang bumaba na rin ang lagnat mo. Sabay kaming naupo na sa sofa. Tiningnan ko nga siya at ginitian. Hindi ka na dapat pang mag-alala sa akin. Mabuti na naman ang pakiramdam ko. Tumango siya at marin pa akong tinitigan. Papasok ka na ba bukas? Oo, nagpapahinga lang talaga ako ngayong araw. 1 oras din ang nalagay ni Max sa bahay. Sinubukan niyang kumbinsin si nanay na sa bahay na maghapunan pero tumanggi rin siya dahil may family dinner daw sila. Pag-alis niya, hindi na ako muling pumasok ng kwarto at nakipaglaro na lamang ako kay Colton. Kinabukasan, pumasok na nga ako sa trabaho. Kamusta na mga kasamahan ko? Napag-alaman ko na rin na si Kim ang nagsabi kay Max na nagkasakit ako. Nahinto ang usapan namin ni Kim nang nalapitan kami ng isa sa mga gwardya ng nursing home. May bitbit itong isang basket na iba't ibang klase ng prutas. Para kay Miss Laureta raw po. May nagpapabigay? Anunsyo ng gwardya. Kumunot ang noo ko at tinanggap ito. Sino po nagbigay nito? Kuya? Wala pong sinabing pangalan eh. Basta mag-ara po yung sasakyan ng lalaki. Tingnan mo at baka may card. Suggestion naman ni Kim. Sure ako galing yan kay Doc Max. Tili naman ni Hannah. Hinanap ko ang card at nakita rin tong nakadikit sa paanan. Binuksan ko ito at binasang nakasulat. Hope you're well now. P.S. Sinamahan ko na yung balimbing dahil alam kong paborito mo. May asin na rin. G. G? Sinong G? Gulat na tanong ni Kim. Hindi ko man lang namalayan na nakatingin din pala siya sa card. Tiyahin ko lang. Kaagad ko itong tinupi at ipinasok na sa bulsa. Ang thoughtful naman ng tiyahin mo, komento niya. Pinatong ko ang basket ng prutas sa mesa at bahagyang napangiti nang malalang laman ng card. Napatingin ako sa balimbing na pinagitnaan ng asin na nakalagay sa maliit na plastic cup. Hindi niya pa rin pala nakakalimutan. Nagsimula na ako sa pagtatrabaho. Binahagi ko mga prutas sa mga kasama dahil sobrang dami naman. Hindi ko mauubos. Pero syempre ako lang kumain sa balimbing. Abot-abot na naman ang tahip sa puso ko na nasa tapat na ako ng pinto ng kwarto ni Nanay Linda. Alam kong nasa loob na si Gavin dahil sinabi sa akin ni Nurse Cara. Hindi ko alam kung paano siya pakikitunguhan matapos na naging pag-uusap namin kahapon at matapos ang pagbibigay niya ng mga prutas. Isa lang ang nasa siguro kung dapat gawin at ito ay ang magpasalamat. Kinakabahan may naglakas loob pa rin akong buksan ang pinto. Dire-diretsong magpasok ko sa loob. Nandito na pala si Laureta. Magiliw na anunsyo ni Nanay Linda. Halika iha, kwentuhan mo si Bonsoy tungkol kay Colton. Natigil ako sa paglalakad, parang binuhusan ng malamig na tubig dahil sa sinabi ng ina niya. Nakita ko rin ang pinaghalong lamig at pagkabigla sa itsura ni Gavin habang tinitingnan ako. You have a son? Hindi makapaniwalang saan niya. Ano ang gagawin ni Laureta ngayong hindi sinasadyang nalaman ni Gavin ang tungkol kay Colton? Magawa kayang alamin ni Laureta kay Gavin na hindi naman talaga nawala ang anak nila at itong si Colton na nabanggit ng ina? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.